Isang makasaysayang pangalan ang tumatak sa Metro Manila Film Festival 2025. Si Cristel Go, ang kauna-unahang Best Actress na may Down syndrome. Alamin ang kanyang inspiradong paglalakbay at kilalanin ang babaeng nagpapatunay na ang Down syndrome ay hindi hadlang, kundi bahagi lamang ng isang mas makulay at makapangyarihang kwento ng tagumpay. The Philippine Showbiz List presents Sino si Cristel Go, ang Metro Manila Film Festival 2025 Best Actress. Cristel's personal life. Si Anne Cristel Daphne Go, 29 years old, ay isang actress na patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kondisyon ng kanyang kapanganakan, kundi sa lalim ng kanyang pangarap at tibay ng kanyang puso. Mayroon siyang Down syndrome, ngunit malinaw ang kanyang paninindigan. Ito raw ang least interesting na bagay tungkol sa kanya. Bilang miyembro ng Down Syndrome Association of the Philippines, Inc., aktibo si Cristal sa pagtataguyod ng kamalayan at pagtanggap. Ngunit higit pa sa pagiging simbolo, isa siyang tunay na kwento ng pangarap na dahan-dahang tinupad. Bata pa lamang siya ay malinaw na sa kanya ang nais niyang takakin, maging isang aktres at modelo. Anya, that was always my dream. Isang only child, lumaki si Cristal na napapalibutan ng pagmamahal. Sa kanilang tahanan, ang mga pelikulang Pilipino ang naging kanyang mundo. Hindi man niya palaging maaalala ang mga buong kwento ng pelikula, malinaw sa kanyang alaala ang mga mukha ng mga artista, ang kanilang emosyon, galaw at presensya sa screen. Doon nagsimulang umusbong ang pagnanais na balang araw, siya rin ay mapanood, marinig, at maramdaman ng mga manonood. Hindi naging malinaw ang landas patungo sa showbiz. Dumaan ang mga taon na tila walang direksyon, ngunit hindi nawala ang apoy sa kanyang dibdib. Sa halip na panghinaan ng loob, pinanday siya ng paghihintay. At nang dumating ang pagkakataon, hinarap niya ito na may buong puso at pagkahanda. Cristel's favorites and likes. Paborito ni Cristel ang color yellow. Sa pagkain, hindi siya maarte. Ginisang ampalaya ang comfort food niya. Mahilig si Cristel sa singing at dancing at may background din siya sa gymnastics. Bago mag-eksena, sumasayaw muna siya sa mga kantang Whoops Kitty, Electric Dreams at Pinoy Big Brother theme song na Pinoy Ako para manatiling mataas ang energy. Madali siyang matawa, madaling mapakita ng lambing, at hindi natatakot maging expressive. Bukas din niyang sinasabi ang tungkol sa kanyang paghanga sa aktor na si Sajad Haranilla na kasama rin niya sa I'm Perfect. Nang tanungin kung anong regalo ang ibibigay niya sa kanyang co-star, simple ang sagot niya, isang teddy bear. Dahil daw mabait ito, dahil pakiramdam niya ito ang tama. Crystal is forever daddy's girl. Sa Tony Talks, buong tapang ngunit tahimik na ibinukas ni Crystal ang kanyang puso. Walang drama, tanging katotohanang hinubog ng karanasan at pananampalataya. Sa bawat salitang binibitawan niya, malinaw ang mensahe. Ang talento ay walang hangganan. Bilang isang babaeng may Down syndrome, patuloy niyang binabasag ang mga pader, hindi lamang sa harap ng kamera, kundi sa totoong buhay. Isa sa mga pinakamasakit na sandaling ibinahagi niya ay ang kaarawan na dapat sana'y puno ng tuwa. Sa halip, naging mabigat ang araw ng atakihin ng mild stroke ang kanyang ama at kalaunan ay pumanaw sa edad na 56. Isang petsang sabay na nagmarka ng buhay at pamamaalam. Isang alaala na habang buhay na niyang dadalhin. Hanggang ngayon, nananatiling sentro ng buhay ni Cristel ang kanyang ama. Madalas siya itong banggitin bilang gabay, sandigan at pinanggagalingan ng lakas ng loob. Sa tuwing magsasalita siya tungkol sa pananampalataya at tamang oras, dama ang lalim ng kanyang paniniwala. Ani Cristel, everything happens in God's time. At dagdag pa niya, maybe this was the right time. Cristel's impressive acting spirit. Nang dumating sa buhay ni Cristel ang proyektong I'm Perfect, hindi ito itinuring na isang malaking breakthrough. Para sa kanya, isa itong responsibility. Isang tiwala na kailangang ingatan at suklian. Sa set, agad napansin ng mga kasama niya kung gaano niya sineryoso ang trabaho. Mabilis siyang kabisuduhin ang mga linya, taim din na nakikinig at hindi natakot magtanong. May acting coach siya at buong loob na niyayakap ang proseso. Walang pagtutol, walang pag-uurong sulong. Kapag bumibigat ang eksena, marunong siyang mag-adjust. Kapag may bahagi na mahirap, hindi siya umaatras. Pinipili niyang manatili. Tungkol sa mga emosyonal na sandali, simple ang kanyang paliwanag. I get used to it, dagdag pa niya, we'll learn together. Ang bukas na pananaw na ito ay nagbukas din ng daan sa kanyang relasyon sa co-star na si Earl Amaba na unang nakilala sa mga workshop. Ang nagsimula sa hiya at naging natural na samahan at kalaunan ay isang tunay na pagkakaibigan. Mabilis silang naging komportable sa isa't isa, nagkikwentuhan, nagtatawanan at nagsusuportahan sa gitna ng mahihirap na eksena.
Sa set, madalas silang magkahawak kamay, hindi para sa eksena kundi para sa kumpiyansa at lakas ng loob. Simple lang ang paliwanag ni Cristel, we're best friends. Cristel's Historic Best Actress win. Isang makasasayang gabi ang nasaksihan sa 2025 Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal. Sa stage na yon, isinulat ni Cristel ang kasaysayan bilang kauna-unahang Best Actress winner na may Down syndrome. Hindi lamang ito personal na tagumpay. Isa itong panalo ng representasyon, pagtanggap at paniniwala na ang talento ay walang kondisyon. Ang pelikulang I'm Perfect, ang kauna-unahang movie project ni Cristel, isang debut na nauwi sa pinakamatayog na pagkilala. Tinalo niya ang kapwa-nominado na si Angelica Panganiban para sa Anne Mary, Nadine Lustre para sa Call Me Mother, at Bianca De Vera para naman sa Love You So Bad. Ngunit higit sa listahan ng mga pangalan, ang tunay na bigat ng sandali ay nasa mensaheng dala ng kanyang panalo. Sa kanyang taus-pusong talumpati, inialay ni Cristel ang unang acting award sa kanyang mga magulang. Anya, MMFF at sa lahat ng judges, maraming salamat po sa award na ito. Di po ako makapaniwala na nalo po ako. Dagdag pa niya, Mommy and Daddy, para sa inyo ito, Best Actress na po ako. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang direktor na si Sigrid Andrea Bernardo na binigyang diin ang tapang nitong magbigay boses sa mga person with Down syndrome. Pinasalamatan din niya ang buong production team at mga producer, lalo na si Sylvia Sanchez na tinawag niyang nanay, sa walang sawang pag-aaruga at pagtitiwalang kaya rin nilang umarte, magmahal at mangarap. At sa huli, sa gitna ng luha, iniangat niya ang tagumpay sa may kapal. Anya, higit sa lahat, Lord, tinupad mo po pangarap ko, namin lahat na maging artista. Maraming salamat po. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!